Thank you so much, no, na nakapag-join na naman tayo. No, despite sa ating mga pinagdadaanan, may iba dito pagod sa trabaho, yung iba inaantok, yung iba maybe yung iba gutom, yung habang yung iba dito nagluluto, no, maybe ang iba diyan sa atin dito may ginagawa, nagtatrabaho, pero no, pero nakakamangha kasi hindi siya nagiging hindrance, no, para mapakinggan natin ang salita ng Diyos. No, kung ikaw ay kumakain, no, kumain ka lang while nakikinig ka, pero kung wala ka namang ginagawa, no, mas maigi yung nakaka-focus tayo sa sa Word of God kasi yung topic natin ngayon medyo malalim konti at ang topic natin ngayon, no, makapagbibigay sa atin ng encouragement, no, lalong-lalo na sa ating spiritual aspect. No, hindi po isang aksidente na nakapag-join tayo dito ngayon dahil we believe two or three gather in His name. No, nasa gitna ang Panginoon. No, because the Word of God, Jesus Himself, no, siya ang pulong, maong naa siya sa tungtunga. No, siya yung nasa kalagitnaan natin. Thank you, Jesus. No, manalangin tayo sa Panginoon bago tayo magsisimula. Let us pray. Begin to thanks. Pray in the Spirit. No, let's destroy the kingdom, the works of the enemy in this place. No, every satanic attack, every satanic connection, I rebuke you in the mighty name of Jesus. Father, the King of Kings, the Lord of Lords, we glorify your name. You are the most powerful. You are the Jehovah Jireh, the omnipresent, the omnipotent, the most powerful God. Lord, maraming salamat, Panginoon. Pinagtagpo mo kami bawat isa. Even though ang dami naming pinagdaanan, no, ups and downs sa buhay, pero Panginoon, hindi yung nagiging hadlang. Hindi naging hadlang para hindi mapakinggan ang iyong salita. Lord, maraming salamat sa iyong kabutihan. Blessing because we believe serving you is a great blessing. Serving you is a great opportunity. Lord, maraming salamat sa gabing ito. We are here gathered tonight para sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. And we are willing to learn. Bigyan niyo po kami ng puso na bilang matabang lupa as a fertile ground tonight na willing makinig sa iyong salita. Na yung salita mo, Panginoon, hindi lamang siya magiging, no, magkaroon kami ng idea, kundi malalakaran namin, Panginoon. Dahil hindi takot si Satan sa buhay namin. No, kung kung may matutunan lang kami, mas natatakot yung demonyo pag yung natutunan namin, Panginoon, nalalakaran namin. At ma-apply namin yung principle ng walk the talk. Lord, ano mo yung natutunan namin ngayon, Panginoon, ay malalakaran namin. Lord, ano na pag-aralan namin, Panginoon, at magiging aware, no, magiging awakening sa puso ng bawat isa. Lord, I humble down myself as your vessel. Gamitin niyo po ako, Panginoon, bilang host, bilang daluyan ng tubig. Lord, hindi ako wala akong kakayahan painumin yung tao. Isa lamang akong host, Panginoon, instrument, vessel, daanan lamang ako para makarating yung tubig sa bawat bahay, bawat puso ng bawat isa. Lord, I declare, hindi boses ko ang mapapakinggan nila, kundi boses mo, Panginoon. Lord, I declare, thank you for your revelation tonight. And thank you for your deep understanding, deep wisdom. And tulungan mo po kami, Panginoon, na mas maintindihan namin ang iyong salita. Tulungan niyo po makapokus ang bawat isa. Lord, maybe yung iba, Panginoon, nasa biyahe, I declare protection na ibang nagluluto, habang iba gutom, kumakain, naniniwala ko ba, iba-iba man yung sitwasyon namin, Panginoon, pero iisang puso kami at iisang Diyos na nilingkod sa iyo. Lord, maraming salamat. Silyuhan niyo po ng iyong banal na dugo. And I declare every spirit of python, every spirit of snake in this place, in this Bible study, be powerless now. In the mighty name of Jesus, I release the fire of the Holy Ghost. In Jesus' mighty name, matunaw mo, malusaw mo sa pangalan ni Jesus. Every backsliding spirit nga ning gapos, nga ning sulod-ani nga Jesus, sa pangalan ni Jesus, be powerless, be destroyed, be demolished in the mighty name of Jesus. And I arrest by the authority of Jesus Christ, I command angels of the Lord, arrest every unclean spirit nga mo'y hinundan, nga di may makapokus ay Bible study. I destroy the altars of the enemy, altars of the demon, every distraction tonight, in the mighty name of Jesus, be powerless. It is done in Jesus' mighty name. Amen and amen. Blessed evening. Thank you so much. No, if you are excited, no,
please comment sa chat, no, if you are able tonight, no, as a prophetic gesture, sabihin mo, I am excited. Hallelujah. No, be excited because ang topic na to para sa iyo, no, para sa ating lahat. At bago ko to siya na-share, no, para sa akin to pero na-overcome ko na. No, hindi ko to ipi-preach, hindi ko to i-share yung natutunan ko. Hindi ko to i-share yung itatopic ko ngayon kung hindi ko to nalagpasan. No, kaya nga sabi ni Pastor Ron dyan, sa atin, tinuturo niya lagi sa atin yung principles, walk the talk. No, kung ano yung sinasabi mo, kailangan nalakaran mo na. No, mahirap magbenta ng sabon na sabihin mo sa tao na itong sabon na to napaka-effective. No, habang nagbebenta ka, yung muka mo napuno ng nana, no, napuno ng pimples. No, hindi ka magiging effective seller kung ikaw mismo na nagbebenta, yung mukha mo napuno ng tigyawat. So para magiging effective yung pagbebenta mo ng sabon, no, kahit hindi ka pa mag-offer ng sabon, basta makita nila na galing yung mukha mo, galing sa maraming pimples, no, hanggang nakita na lang nila naging shine yung mukha mo, kahit masasabi mo na lang, no, kahit di mo pa sabihin, hindi ka na mag-endorse sa kanila, no, sila ng kusa ang magtatanong. So ibig sabihin magiging effective yung preaching, no, magiging effective pala yung teaching pag nalalakaran natin yung principles ng Panginoon. Hallelujah. Welcome po sa ating Bible study. Thank you so much for joining tonight. No, I hope and I pray na makikinig ka ngayon at ang topic natin ngayon medyo sensitive, no? At alam ko pinagdadaanan to ng iba, maybe na overcome ng iba, no? I pray na kahit na overcome na to, no, magiging reminders pa rin sa atin. At sa mga nakakaranas ngayon sa ganitong sitwasyon, no, kailangan mo talagang makinig, kailangan mo talagang, no, kung pwede mag-take note ka para, no, kung ano yung matutunan mo ngayon, pwede mo ring i-share sa mga disciples mo. Thank you so much. No, magsisimula na tayo. Thank you Pastor Ana sa introduction. God bless you. Ito yung topic natin ngayon. No, it's all about the danger of a backsliding spirit. The danger of a backsliding spirit. Hallelujah. No, pag sinabi nating danger, hindi biro. No, pag sinabi nating danger, may mapapahamak. So, ibig sabihin, kung alam mong may mapapahamak, hindi ka ba maaalarma? Ang tanong ko lang, pag alam mo, yung poste, may nakuryente na dyan, may namatay. No, may may ground, may kuryente siya, pero, no, hindi yung maano ka lang, di lang makuyawan lang ka sa kuryente, kundi marami na talaga namatay. No, yung mga solid wire, yung mga wire na pwedeng mo talaga ikamatay. So, pag yung anak mo, palapit pa lang doon sa wire, no, kakabahan ka na. No, magiging alerto ka kasi nga danger. So, yung topic natin ngayon, imagine mo na lang, bomba. No, kung hindi ka aalis, kung hindi ka makakawala sa isang sitwasyon, no, kung hindi ka makakawala sa bomba, no, kailangan mo agad isipin na kailangan mong lumayo. Kasi nga, delikado. So, pag sinabi natin danger, yung bomba na hinawakan ko, itatapon ko sa iyo, anong reaction mo? No, ano yung magiging reaction natin pag tatapunan ka ng bomba? No, yung mga sundalo, pag tapunan ng bomba, ano mangyayari? Kakabahan at magiging sensitive. Tsaka magiging alerto kasi nga kung hindi sila aalis, kung hindi nila bibitawan yung bomba, no, may posibilidad na ikapahamak nila. So, pag sinabi mo ng danger, huwag mong inumin kasi lason yan. Kasi kung makita mo yung anak mo, halimbawa bata, kasi ang bata talaga, kasi pag bata talaga, kung ano yung nakikita nila, no, iniinom nila. No, pag malayo pa lang, nakita mo na parang iinumin na ng bata yung muriatic. No? Magiging alerto ka kasi nga, alam mo, pag iinumin ng anak mo, no, pwedeng mamatay. So, ganun din itong topic natin ngayon. Ganito rin. No, the danger of a backsliding spirit. No, itong spirit na to, itong backsliding spirit na to, marami nang napamak. Marami na tong nabiktima, marami nang natuklaw. No, marami nang na-bandage.
At itong espiritu na to, marami na ding napagtagumpayan. No, ito yung ang trabaho ng spirit na ito, no, itong backsliding spirit, ang trabaho niya, no, dahan-dahan kanyang aatakihin na hindi mo na mamalayan. No? Ang picture ni Satan, no, ng espiritong ito, parang magnanakaw, hindi siya magnanakaw pag ready ka. No? Nanakawin ka niya, papasukin ka niya pag natutulog ka. In short, no, papasukin ka ng espiritong ito, no, gagapusin ka ng espiritong ito pag nangihina ka. No, pag tulog yung spiritual mo, hindi active. So, ibig sabihin, aatake lang to pag nakita niya, no, parang walang gana. At ang ugali ng espiritong ito, magnanakaw. Paglalakad to, parang ninja, hindi mo alam, no, andyan na pala sa buhay mo. Andyan na pala sa bahay mo. Habang tayo relax, tulog, hindi natin namalayan, may nakapasok na palang magnanakaw. No? Danger of a backsliding spirit. No, nakapasok na, pero hindi mo namalayan. Yeah. No? Ito yung nakakatakot. Nasa loob mo na, pero hindi mo alam. Kasi nga, people perish because lack of knowledge. Hosea 4:6. No, dahil kulang tayo sa kaalaman, na hindi tayo na-remind, hindi tayo naturuan, yung backsliding spirit, akala natin, nagsisimba pa tayo, akala natin okay pa tayo. Pero yung totoo, no, dahan-dahan na tayong ginigiba. Hallelujah. And always remember, yung backsliding spirit, para siyang AIDS. Nasa loob mo, hindi ka niya papatayin bigla. No, hindi katulad ng lason, pag pinainom ka ng lason, o nakagat ka ng kobra, mamamatay ka kaagad. No, mamamatay ka kaagad. Pero, yung backsliding spirit, para siyang AIDS or HIV. No, hindi ka papatayin agad, pero dahan-dahan. No, isipin ni Satan, di baling dahan-dahan, at least mapabagsak kita. Hallelujah. No, si Satan, yung picture niya, yung backsliding spirit, yung picture na python. Kung sa Bisaya pa, sawa. So, ibig sabihin, anong ugali ng python? Hindi kanya kakainin agad. Hindi kanya ilulunukin agad. No? Ang gagawin niya, pag nakaikot siya sa tayo, sino na, mapipicture out nyo ba yung pag yung sawa, yung malaking sawa? Hindi niya kakainin yung taong buhay. No, hindi kanya i-destroy agad kung habang active ka pa. No, ang gagawin niya, dahan-dahan kanyang pababagsakin. Sabi niya, hindi man kita mapapataob sa isang suntok. No? Susundukin kita ng dahan-dahan hanggang mapabagsak kita. No, hindi man kita, no, sabi ni Satan, kukunan kita ng balahibo. Isa lang. Kuhaan di kag balahibo. Ay kabalaka, isa lang nakabalahibo, isang balahibo lang yan. Huwag ka bababa yung eagle, isang balahibo lang. Bababa yung eagle, isang balahibo na naman. No, 1 month, ganun yung cycle. No, hanggang dumating sa point, hindi na nakalipad. No, na-trap. Bibigyan kita ng pagkain, pero yung kondisyon, ganito, kuhaan di kag balahibo. No, hindi mo makikita yung resulta, ang makikita mo, yung pleasure. Yung ngayon, makikita mo, parang na-enjoy ako, parang kahit ginagawa ko yung ganitong klaseng sitwasyon, ganitong bagay, parang walang problema. No, hindi mo alam. Ang hindi natin alam, tayo pala ay nagapos na. Hindi natin alam yung mga simpleng desisyon na akala natin wala lang, pero may big impact pala. No, ang ipapakita ng Lotto outlet yung nanalo ng 36 million. No, kaisa-isang taong nanalo ng 36 million. Anong purpose nun? Para yung mga tao maging lukong-luko sa loto. Anong iisipin nila? Magtataya talaga ako ngayon. Bakit? Kasi may nanalo kapon. 36 million. Ang laki. Baka ako nang susunod. No, nang dahil sa isang nanalo, no, nagkaroon ng nag-engganyo yung tao na tumaya ng loto. No, para ano? Kasi yung nakita nila, yung panalo.
Yung nakita ng tao is yung 36 million na nanalo. Hindi nila nakita yung bilyong-bilyong nanalo. No, hindi nila nakita yung mga 100 million na natalo sa loto. No, ang pinakita ng loto is yung nanalo lang, 36 million. 36 million nanalo. Pero hindi pinakita ng loto yung 100 million perang natalo. Hallelujah. Ganon si Satan. No, hindi niya ipapakita sa iyo yung consequence. Ang ipapakita niya sa iyo yung enjoyment na meron ka ngayon. Kaya nga, mag-ingat pala tayo sa backsliding spirit. Baka meron, hindi natin nare-rebuke sa buhay natin. Baka tayo ay nagapos na. Hallelujah. Amen? No, backsliding, falling away. Ibig sabihin ba ng backsliding, bumagsak. No, ibig sabihin, umaangat ka. Ibig sabihin ng backsliding, na ibig sabihin ng backsliding, kaya ka bumagsak kasi galing ka sa taas. Amen? So, ibig sabihin, kaya natawag palang backslide, kaya ka pala bumagsak, hindi ka pwedeng bumagsak dahil galing ka sa baba. So, ibig sabihin, nasa calling ka na, pero bumagsak ka. No, and always remember, Pam, bago mo narating ang calling mo, bago mo na-fulfill ang calling mo, no, pinaghirapan mo yan. No, marami kang iniwan noon. Marami kang iniwan na negosyo na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Marami kang iniwan na trabaho, hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Marami kang mga desisyon, marami kang gusto noon na sinet aside mo para lang masunod yung kalooban ng Panginoon. At dahil lang sa kunting kasalanan, no, tumalikod ka na sa Diyos. No, para tayo, yung pagsunod sa Panginoon, yung calling natin sa Panginoon, para tayong umaakyat sa niyog. No, kung nakakita kayo ng napakataas na niyog, imagine nyo na, aakyat ka sa niyog. Halimbawa, ikaw yung tao, hindi ka sanay umakyat ng niyog. No, kasi yung sanay, madali lang sa kanila yon. No, aakyat ka ng niyog, na wala kang karanasan. No, kaya ko ba to? Akyatin? Mahirap. Nung umakyat ka, wala ka pang kalyo. No, pag-apak mo dun sa yung may parang may kanal, no, doon ka aapak, yung may medyo butas, no, masasaktan ka. No, isipin mo na lang, naabot mo na yung dulo. At yung niyog, nasa taas niya, nasa 100 feet. Ang taas. Naabutan ka ng 15 minutes na akyatin yung niyog. So, inakyat mo siya ng 15 minutes, nahulog ka, 3 seconds. Hallelujah. No, so, ang ibig kong sabihin dito, na sinimulan mo ng napakahirap. Sinimulan mo ng dumaan sa proseso. No, sinimulan mo ng marami kang nasaktan ka, nagsacrifice ka. No, marami kang business na binitawan para lang masunod ang kalooban ng Panginoon. No, sinimulan mo siya ng napakahirap pero bumagsak ka ng 3 seconds. No, that's we call backslide. So ibig sabihin, sayang. Sayang yung nasimulan. No, sinimulan mo siya ng grabe yung pursigido ka talaga. No, kaya sinabi ko kanina, backsliding, kaya sinabi kong bumagsak kasi nga galing ka sa taas. No, kung gaano ka kataas. No, kung ano yung naabot mo sa spiritual, ganin din yung kasakit yung pagbagsak mo. So, kung umakyat ka ng 10 feet, so, pagbagsak mo, ang mararamdam mo, sasakit lang yung puwet mo. Pero pag nahulog ka ng 100 feet, ewan ko na lang. No? Kaya, huwag kang magdaka, may mga believers noon, active sa ministry, active sa Bible study, active sa preaching. Nung nawala sa Panginoon, no, ang hirap makabalik. Ang hirap makarecover. Kasi alam mo bakit? No, nasa high calling na. Nasa high rank na. Bumagsak. So, ibig sabihin, pag bumagsak ka ng 10 feet, no, baka pwede ka pang makabalik. Kasi nga, kung ano yung naabot mong taas sa spiritual, no, halimbawa, immature ka pa, bumagsak ka. So, ibig sabihin, bumagsak ka man, pero hindi ka pa masyadong nasaktan. Pero pag ang taas na naabot mo sa spiritual, no, dumating sa point, naging pastor ka na. So, ibig sabihin, no, may hinahandle ka ng tao, may disciple ka na, at bumagsak ka. So, ano mangyayari yan? So, para ka nasa tuktok ng building na nahulog ka sa lupa. No, ano mangyayari?
Pag nahulog sa lupa, mababali yung buto mo. So, pag nahulog ka sa lupa, no, kung may chance pang mabuhay, kung nagkaroon ka pa ng chance, no, galing ka sa building, nahulog ka, nagkaroon pa ng chance, nabuhay ka. No, nabuhay ka nga, pero bali-bali ang buto mo. So, ganun ang picture sa spiritual. Pag naging high rank ka sa spiritual, or naging tumaas yung calling mo sa spiritual, pag nahulog ka, bali-bali talaga yung buto mo sa spiritual. Kaya, no wonder, pag ang isang believers, ang isang active sa ministry, may ministry na, tapos bumagsak, nagtaka ka ngayon, bakit mahirap makabalik? Kasi nga, sa spiritual, baling-bali. Kasi nga, kung gaano kataas yung naabot nila sa spiritual, ganin din yung pagbagsak nila. At kaya siya bumagsak dahil galing siya sa taas. No, walang bumagsak galing sa baba, kundi galing sa taas. So, ibig sabihin, may calling ka na, nasa calling ka na, bumagsak ka pa. So, sinimulan mo ng napakatagal, bumagsak ka ng napakadali. Hallelujah. No, kung ano yung nasimulan natin, I encourage you, family. Kung ano yung nasimulan natin, no, tapusin natin. No, mahirap man, tapusin natin. Mahirap yung kurso, mahirap yung pinagdadaanan mo, mahirap yung problema, may solusyon pa rin yan. Kahit sabihin mong, Pastor Rodel, hindi mo naiintindihan yung sitwasyon ko, napakahirap. Hindi mo alam yung sitwasyon ko, kung ikaw na lang siguro sa sitwasyon ko para maintindihan mo. No, I want to encourage you. And I want to tell you this. No, kahit gaano kalaki ng problema mo, may solusyon pa rin yan. Kahit hindi na kaya ng calculator, i-times yung 136 million times 300 trillion, no? Kahit gaano kalaki, kahit gaano kalaki ng problema, kahit kaya pa rin i-solve yan dahil may solusyon yan. No, may answer pa rin yan, may solusyon yan. So, kahit gaano kalaki yan, yung problema na yan, may solusyon yan. Kahit surrender na yung calculator sa problemang yan, no, may answer pa rin yan, may solusyon, which is Jesus. Amen? Huwag kang tumigil, mag-give up ka na sa lahat ng bagay. Mag-give up ka na sa trabaho, pwede. Kasi kung mag-give up ka sa alam mo, yung trabaho mo, yung trabaho mo sa factory. So, nag-give up ka sa factory. Give up mo yung trabaho mo sa factory. Tapos, mga ilang araw, natanggap ka sa pagiging, sa call center. So, ibig sabihin, mag-give up ka na sa trabaho mo. Huwag lang sa Panginoon. Kasi kung mag-give up ka sa trabaho mo, baka may mas maganda pang opportunity. Pero, pag nag-give up ka sa calling mo sa Panginoon, no, siya na yung pinaka-the best na opportunity na give up mo. So, ibig sabihin, pag nag-give up ka sa pinaka-the best of best, so, ibig sabihin, wala nang the best. No? Kaya nga, kung nag-give up ka sa 1,000, yan na yung pinaka-highest price, 1,000. Kung inayon mo yan, wala nang iba. So, yan na yung pinaka-the best na chance, pinaka-the best choice na give up mo. So, wag kang mag-give up sa Panginoon dahil siya na yung pinaka-the best choice. Siya na yung pinaka-the best na nangyari sa buhay mo. No, kung pangarap mo, kurso mo, i-give up mo, baka may better pa na choice, may better pang trabaho, may better pang opportunity. No, kaya mo siya i-give up yung trabaho kasi may nakita kang the best na opportunity pa. Pero kung ang Panginoon ang give up mo, kawawa tayo. Wala nang the best na opportunity pa. Dahil siya na yung pinaka-the best. In short, the best of best na give up mo. So, pag nag-give up mo na yung pinaka-the best, may the best pa ba? Wala na. Dahil siya na yung pinaka-the best na nangyari sa buhay mo. Hallelujah. No? Imagine, sinimulan mo ng napakahirap, pero bumagsak ka ng 3 segundo. No, inakyat mo yung niyog ng 15 minutes, pero bumagsak ka ng 2 seconds. Hallelujah, masaklap yun. Sayang lahat ng pinaghirapan. No, I want to encourage you, anong pinagdadaanan mo ngayon, huwag kang sumuko. No? Kung sino lang yung magtitiis, sino lang yung makaka-endure, no? Siya lang yung maliligtas. No, kaya tayo naglilingkod dahil gusto nating ma-maintain yung kaligtasan natin. Pero kung iiwan natin yung calling natin, hallelujah. Wala magagawa ang Panginoon. Nasa sa atin pa rin yung desisyon. No? Kaya decide tonight, Lord, I will never give up. Dahil ikaw nga, hindi mo ako give up sa cross. Hindi rin ako mag-give up. No, may mga sintomas talaga yan pagdating sa may mga sign talaga.
may mga signs sa pagkakaroon ng backsliding. No, ito yung mga sintomas. No, kasi yung pagkakaroon ng spirit of backsliding, parang sakit 'yan. Parang HIV, no? Parang HIV, hindi ka papatayin agad, pero dahan-dahan. Hallelujah. No, by God's miracle. No, kahit HIV, sa spiritual 'yan. No, kayang pagalingin ng Panginoon when you decide to repent. No, ito yung sintomas. Kung may sintomas sa kung may sintomas yung tao sa pagkakaroon ng HIV positive, ito yung sintomas sa backsliding spirit. Number 1, start worry. No, kung nararamdaman mo yung ganitong sitwasyon ngayon, kung nararamdaman mo yung ganitong sitwasyon, yung nag-aalala ka sa future mo, nag-aalala ka sa mga bayarin mo, nag-aalala ka sa pagkain mo araw-araw, no, sa simpleng mga nababasa mo na yung word of God, nabasa mo na yung pag-provide ng Panginoon sa mga Israelites sa mana, nabasa mo na yung pinakain ni Jesus yung more than 5,000, no, nabasa mo na yung mga provides about sa pag-provide divine provision ng Panginoon, nabasa mo na lahat. Pero nag-worry ka pa rin. Hallelujah. No, start worry, ibig sabihin, isa yan sa sintomas na inatake ka ng backsliding spirit. At pangalawa, no, you begin bitterness. Madali kang mainggit. Bitter ka. Pag nakikita mo na ginagamit yung kapwa mo manampalataya. Halimbawa, una ka naging pastor, una ka nagkaroon ng license, or una ka naging Kristiyano. Tapos siya, bago lang, pero nakita mo ngayon, maraming bunga, maraming disciple. Tapos isipin mo, no, nasaktan ka at naging bitter ka, every time na makikita mo yung post niya, hindi ka natutuwa. So, ibig sabihin, you are under attack of the backsliding spirit. No? You begin bitterness. No, hindi ka naging masaya sa tagumpay ng kapwa mo. Lalong-lalo na to sa spiritual kasi nga yung topic natin about sa spiritual. Kung pinagbawalan tayo ng Panginoon na magiging bitter sa physical aspect, lalo na siguro sa spiritual kasi yung spiritual, ito yung pinaka-sensitive, dapat nating seryosuhin. Kasi nga spiritual, eternal death yung penalty. No, kailangan natin maging alarma sa mga oras na ito, yung pagiging bitterness sa tao. No? Nakita mo umangat yung kapwa disciple mo. Ako may disciple. Yung disciple ko, mas ginagamit ang Panginoon. So, naging bitter ako ngayon. So, ganun ang nangyari kay King Saul. Naging bitter siya dahil si David, mas may nagawa kaysa sa kanya. So, wag nating hayaan na magiging bitter tayo. So, ibig sabihin, alam na natin ngayon kung tayo ba ay inatake ngayon ni backsliding spirit. Number 3, you begin doubt. Yung pagdududahan mo na kung totoo ba talagang may Diyos. No, noon, Lord, I will walk by faith na kahit di man kita nakikita, Panginoon, maglilingkod pa rin ako sa'yo. Pero nabago yung panalangin mo, Lord. Totoo ka ba? No? Pag ganyan na yung panalangin mo, you are under attack. No? Sintomas yan na inaatake ka ng backsliding spirit. Kung dati pinaniwalaan mo yung pangako ng Panginoon, salvation, totoo ba talaga yung pinaglilingkod ng Diyos? Totoo ba kaya nagpapagaling ang Diyos? So, ibig sabihin, no, inaatake ka ng backsliding spirit. So, no, I hope nagkakaunawaan tayo at nasundan niyo po ako. Number 4, you begin to pretend. Pretentious. Yung nagpipretend ka na on fire ka pa pero hindi na pala. Yung nagpipretend ka na nagdi-devotion ka pero hindi na pala. No, yung nagpipretend ka na nagpipray ka pa pero hindi na pala. Yung nagpipretend ka na, no, just like King Saul, no? Nagpipretend siya na anointed pa rin siya. Kaya nga si King Saul, sinusunod pa rin siya ng mga soldier niya kasi akala ng soldier, he is anointed pa rin. Akala ng soldier, no, hindi umalis yung banal na espiritu sa kanya. Kaya nga, anong utos, kahit sabihin ni King Saul, patayin mo si David, no, maniniwala yung mga kawal niya, yung mga soldier niya, kasi akala nila, si King Saul, naka-align pa rin sa presensya ng Diyos, naka-align pa rin sa kalooban ng Panginoon. No? Si King Saul nag-pretend pa. No? So, ibig sabihin, hindi pala ibig sabihin, naka-join kayo sa Bible study ngayon, no? Hindi ko kinukondem yung bawat isa, no? Gusto ko lang ipa-remind, baka active tayo sa Bible study, pero wala na pala tayo.
Kasi narealize ko ngayon, yung backslide pala, hindi pala yung hindi na nakapunta sa church. Hindi na nagsisimba. Yung backslide pala, hindi na nagbi-ministry, hindi na naggigitara, hindi na yung backslide yung nasa labas na. Yung backslide pala, no, pwede pala siya, kahit naglilingkod ka, pwedeng backslide ka. No? Busy ka sa ministry, pero wala ka ng connection sa Panginoon. No? Busy ka sa pagpipreach ng gospel ni Jesus, pero wala ka palang relasyon kay Jesus. No? King Saul, active pa rin siya sa kingship niya, nakatayo pa rin siya sa kingship niya, siya pa rin yung hari sa kingdom, pero wala na pala yung presensya ng Panginoon. Yung mga Pariseo, yung mga Hudyo, feeling nila nasa kanila pa yung presensya, pero wala na. Kaya nga naging hipokrito, no, pretentious. Number 5, easy to lie. No, yung simpleng bagay lang, madali na tayo magsinungaling. No, ang dali na lang magsinungaling. So ibig sabihin, we are under attack. So, kung napapansin, kung meron tayo sa sa 5 na to, no, kailangan nating maging seryoso, no? Kailangan nating sabay-sabay nating i-cast out, no? Sabay-sabay nating i-rebuke to. Kasi nga hindi to maganda, no? Kung sa physical aspect to, HIV to. No, kung ang HIV, kahit anong lunas ng doktor, wala nang gamot. No, pasalamat tayo by the grace of God. No, our Lord is a miracle worker. No, kahit wala nang chance na gumaling ka. No, kahit wala nang chance na gumaling tayo sa ganitong kalagayan. Pero dahil sa decision mo, dahil sa awa ng Diyos, no, kaya ka pa rin gumaling. Hallelujah. Palapakan natin si Jesus. Yeah. Eto, kung familiar kayo sa story ni Peter, gusto ko i-ano yung story ni Peter. No, Peter, naranasan yung mag-backslide sa saglit na, no, sa simpleng pamaraan. No, sa Bisaya pa, sa dali lang na panahon na experience na. So, ibig sabihin, ang backslide pala, hindi pala siya matagal. So, pwede ka palang ma-backslide na ilang oras, ilang araw. Kaya sabi ko, pwedeng naka-join ka ngayon sa Bible study, no, pwedeng umating ka pa rin ng church, pero wala ka talagang connection sa Panginoon. Kaya nga, Lord, nagka-assault kami ng demonyo, nag-heal kami ng dasig, nagsisimba kami, nagpapayag kami ng salita. Baka busy tayo sa assignment, pero wala na tayo sa alignment. Mas mabuti yung nasa alignment ka bago mo gawin yung assignment. Kaysa naman, wala ka sa alignment, pero ginagawa mo yung assignment. Error yun. Amen? Positive, negative. Bawal. Positive, bawal. Ito yung story ni Peter. Basahin ko. Ito nga, wala yung signal rin pa. Story ni Peter. Ito yung time na dininay niya si Jesus. Sabi dito, si Simon Pedro ay isa sa mga tagasunod na sumusunod kay Jesus at dahil kilala ng punong pari ang tagasunod ng ito, nakapasok siyang kasama ni Jesus sa bakuran ng punong pari. Ito nung time, dinala na si Jesus doon sa kasi gidakop na. Naiwan namang nakatayo si Pedro sa labas ng pintuan. Si Peter, andun talaga yung, natakot siya. Siyempre yung takot, andun na yung worry. No? Yung binasa natin kanina. Yung pagiging worry, andun na. No, na-worry siya, natakot siya. Kaya ang nangyari kay Peter, nagpaiwan siya. Siguro, ano na iniisip niya? Baka ako nang kasunod, baka bugbugin din ako. Kasi, kung tayo yun sa sitwasyon ni Peter, nakikita niya si Jesus. Sugatan. No, butas-butas yung katawan. Yung mga laman, nagbitay-bitay na. No, habang nakikita niya yung dugo, iniisip ni Peter, ako siguro ang kasunod nito. Kami siguro ang kasunod nito. Kaya, kung malaman niyo, nung si Jesus namatay na, nagtago ang mga disciples doon sa kuweba. Dahil iniisip nila, baka sila yung kasunod. No, maybe, ito pa rin yung iniisip ni Peter. Takot na takot siya at worry-worry siya, kaya nagpaiwan siya. No, naiwan namang nakatayo si Peter sa labas, sa pintuan. Lumabas muli ang tagasunod na kilala puro at nakiusap sa babaeng nagbantay sa pinto. Kaya pinapasok si Pedro. So, dahil napansin siya ng babae, uy, di ba kasama ka ni Jesus? Huwag ka magpaiwan, pumunta ka dito. Sinabi ng babae kay Pedro, hindi ba't isa ka sa mga tagasunod ng taong iyan? Sumagot si Pedro, hindi. Hallelujah. Naging sinungaling. So, ito yung sinabi ko kanina. Sa number 5, easy to lie. So, ibig sabihin, pag inaatake ka ng backsliding spirit,
No, ang dali na lang magsinungaling. No, itong nangyari kay Peter. Imagine, sa harap-harapan ni Jesus, nagsinungaling siya. Parang ganun sinasabi niya, hindi ako Kristiyano. Hindi ako kagaya nila. Hallelujah. So, pagdating dito, si Simon Pedro at ang isa pang tagasunod ay sumunod kay Jesus. At dahil kilalang kilala ng punong pari ang tagasunod, ay hallelujah, balik. Ayan, dito. Sinabi ng babae kay Pedro, hindi ba't isa ka sa mga tagasunod ng tao yan? Sumagot si Pedro, hindi. No, sabi niya, sabi dito, sa verse 13, maginaw noon, kaya nagsiga ang mga alipin at mga gwardya at tumayo sila sa paligid nito para magpainit. Nakihalo si Pedro sa kanila at nagpainit din. Hallelujah. Tingnan nyo ang pinareveal sa akin ng Panginoon dito, nung panahon na dinina ni Jesus, so ibig sabihin, nakadecide siya, nang dahil sa takot, no, nakita niya. Kaya nga sabi ng Panginoon, walk by faith, not by sight. Kasi yung mga nakikita mo, yan yung magre-resulta, nagkakaroon ka ng takot. Siguro nakita niya yung dugo, yung sugat ni Jesus, yung paghirap ni Jesus. Ang inisip niya ngayon, kung anong maranasan ni Jesus, maranasan din niya. So, grabe yung takot niya. So, sabi dito sa 14, maginaw noon, hallelujah. So, ibig sabihin, andun na yung pagiging lukewarm. Namugnaw. Kung mapapansin din natin, yung mga sawa, lagi yan sa malamig na area. Ang sawa, doon yan, pag busog yan, doon yan nag-i-stay sa mga tubig. Yung sawa, doon yan nag-i-stay sa mga kangkungan. Kasi nga, mahilig sa malamig. No, maybe itong time na to, nang lamig talaga si Peter. Naging lukewarm Christian. Christian pa rin siya, pero lukewarm. Bugnaw. Kaya nagsiga ang mga alipin at mga gwardya. Nang dahil nang lamig siya, nung yung mga gwardya, yung mga alipin, gumawa sila ng apoy. So yung apoy na ginawa nila, worldly fire. Hindi siya heavenly fire. So yung ginawa nila, worldly fire, so ibig sabihin, nagpainit. No, palagay na lang natin yung painit sa sitwasyon natin ngayon sa mundong ito. Yun na yung mga makamundong bagay. Sugal, inom, pambababae, immorality. So lahat ng klase ng pampainit ng katawan. So lahat ng klase ng kasuklam-suklam sa Panginoong ginawa niya. No, nagsiga ang mga alipin at gwardya at tumayo sila sa paligid, nagpainit. At ito yung pinakamasakit. Nagpainit, nakihalo si Pedro sa kanila at nagpainit din. Dahil nang lamig siya sa spiritual, nang lamig siya, at si Pedro ngayon, kung noon, kung makikita nyo, kung pag-aaralan nyo, si Peter, lagi niyang kasama si Jesus. Lagi siya nagiinit sa presensya ng Panginoon. No, lagi siya nakakasaksi sa sign and wonders. Every time na makakakita siya ng sign and wonders, no, lalong nag-i-increase yung panampalataya niya. Mas lalo niyang hindi pagdududayan si Jesus. Pero tingnan nyo, nung naglamig siya, nagpainit din siya. Pero hindi na sa presensya ng Panginoon, no, kundi sa makamundong bagay. So, anong klaseng papainit yun? Anong klaseng painit yung ginawa ni Apostol Peter? Init ng mundo. So, nakisalo siya, nakisabay siya sa init ng mundo kasi nga nanlamig siya. So, alam niyo ba, nangyari sa akin to noon? Way back 2017 at 2018 na backslide ako sa Panginoon. No? I am serving 3 years straight. No, faithful talaga ako sa Panginoon, na backslide ako noon. No? At nung dumating yung panahon, no, dininay ko rin na Kristiyano ako. Kaya nga nagtaka yung kaibigan ko, bakit daw bastos ang lumalabas sa bunganga ko? Well, noon daw, sabi niya, Diyos nun man ka? Di ba maka-Diyos ka noon? Di ba in-invite mo ba ako ng simbahan? Tapos hindi ako nag-respond sa chat. Pero nagtaka daw siya sa akin, bakit puro bastos yung lumalabas sa bunganga ko? Puros babae. Puros mga kabastugsan. Alam niyo ba sabi ko? Hindi ako yun. Baka iba. Si ikaw yun. May chat pa nga tayo noon. In-invite mo ako simbahan. Nanibago na iba noon. Parang ang ano mo noon, parang iba siya. Diyos nun na kaya sa una. Pero ngayon iba na. Kahit yung mga pinsan ko nagsabi, di ba, kuya, Diyos nung ka sa unang karon, lain naman ka karon. Lain naman yung binuhatang karon. No, dininay ko. No, noon, nagpapainit ako sa presensya ng Panginoon. At dumating sa point na backside ako ng 8 years. No, nagpainit ako sa mundo. Nakikihalo ako. No, just like Peter. Nung una, nagpapainit siya sa presensya ng Diyos, sa mga milagro, sa ministry.
Pero nga dumating sa punto nang dahil natakot, na worry, nagsinungaling, dininay niya si Jesus na dininay niya hindi siya Kristiyano. No? Nagpainit siya kasama ang mga tao. Hallelujah. Nagpainit siya. No, I hope maybe naranasan to ng iba sa atin dito ngayon. Maybe nasa ganito tayong sitwasyon. No, ang gusto lang sabihin ng Panginoon, come back. Balik ka sa dati. Kung mabasahin natin yung Revelation 2, no, believe ang Panginoon sa ginagawa mo noon. Nagsasakripisyo ka. Pero ito lang yung ayaw ko sa'yo. Nakalimutan mo na yung pag-ibig mo sa akin. No? Nakalimutan mo na yung first love mo. Kaya gawin mo na ang dati niyong ginagawa. Hallelujah. Yung kumanan sa atin ng Panginoon, Pastor Del, nahirapan ako, Pastor. Brother Del, nahirapan ako makabalik sa presensya ng Panginoon. No? Command your soul to bless the Lord. No, kung dumating sa punto ng buhay mo, parang ang hirap makapasok sa presensya ng Panginoon. Totoo. No? Sino sa inyo dito naka-experience kang, no, every time na manalangin ka, yung gusto mo talaga, pero naramdaman mo, no, na-discern mo, parang ang layo ko sa Diyos. Feeling mo hindi ka maririnig ng Diyos. At dumating sa punto, while nanalangin ka, hindi mo ramdam yung hug ng Panginoon, yung presensya ng Diyos. No? Kaya yun, pinaparana sa'yo ng Diyos para sabihin ng Diyos sa'yo, sige more, hanapin mo pa ako. That's why, use your authority to command your soul. Kaya nga may kanta, kaya nga sabi ni David, bless the Lord of my soul. No, inutusan niya yung kaluluwa niya to bless the Lord. No, kung ang imong espiritu natabunan na, sasala. Kung yung katawan mo hindi na sumasabay sa spiritual na bagay. No, use your authority, humble yourself, repent. And utusan mo yung kaluluwa mo to bless the Lord. Kasi minsan yung kaluluwa natin, yung mindset natin, love your God with all your heart, with all your mind, your soul. No, kaya that's why command your soul to bless the Lord. No, kung maalala nyo yung story ni Bartimaeus, nung una niyang tinawag, Son of David, have mercy on me. Son of David. No? Ano nangyari? May hindrance. No, sinabihan siya ng mga disciple ni Jesus, huwag kang maingay. No, may hadlang sa milagro na maranasan niya. May hadlang sa presensya ng Diyos. Pero anong nangyari? Mas nilakasan niya yung boses niya. Son of David! Noon na, Son of David, have mercy on me. No? Rejected. The more mo naranasan yung rejection, the more mo naranasan na hindi mo naramdaman yung presensya ng Diyos, the more mong hanapin. Kung mababasa nyo yung story ni Bartimaeus, Son of David, no? Binaliwala siya, no? Gikuan siya, tinaboy siya. No, the more siya tinataboy, the more niya hindi niya napapansin, the more siya hindi napapansin ni Jesus, the more niya pinapalakasan yung parampalataya niya. The more niya pinapalakasan yung boses niya. The more niya pinapalakasan yung eagerness niya. So, kung the more mo hindi mo nararamdaman yung presensya ng Diyos ngayon, dahil sa sitwasyon mo ngayon, dahil inatake ka ng backsliding spirit na yan, no, command your soul to bless the Lord. No, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. I worship your holy name. Kuya, kung ang imong spirito di na musunod sa Ginoo, no, command your soul to bless the Lord. Hallelujah. At ito pa. Alam mo ba itong nangyari? Lumingon ang Panginoon at tiningnan si Pedro. Naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon, bago tumilaok manok ngayong gabi, 3 beses mo akong ikapagkakaila. No, nung gumawa siya ng mali, nung tiningnan siya ng Panginoon, no, naalala, nung nakakonect siya, naalala niya yung sinabi ni Jesus, yung warning ni Jesus. Kaya anong nangyari sa verse 14? Bad news yan, kung tutuusin. No? Parang pinamuka sa'yo yung pagkakamali mo. No, ang purpose, bakit ipapamuka sa'yo ng Diyos yung pagkakamali mo? No, hindi niya itatago, hindi kanya itutolerate, hindi ipapamuka niya sa'yo. No, ilalantad sa hukom, ihalatad ng judge, yung ebidensya. Para ano? Para yun ang magtulak na umamin ka.
at magpakumbaba ka. No, pagdating sa korte, no, kung magdi-deny ka talaga sa ano, no, kung gusto mo talaga ipaabot talaga sa korte, i-deny mo talaga, no, hahanapan ka ng pinakamalakas na ebidensya, no, para hindi ka na magsinungaling. No, kasi pag may ebidensya na, yung matibay na ebidensya, hindi ka na magsisinungaling pa kasi nga, klaro na, sa CCTV, ako tong pumatay. Ako to ang nagnakaw. No, ang purpose, bakit siya i-expose, bakit ipapakita sa ng Panginoon yung ebidensya na nagkasala ka? Para ano? No, para hindi ka na magsisinungaling pa. Hindi ka na mas magkasala pa. No, yun pa ang magiging dahilan na makaisipan mo mag-repent. Nung pinakita ng Panginoon, nung piniremay ng Panginoon, yung warning niya, na yun ang naginawa niya, yung prophecy niya, ito yung kagandahan. Ito yung hinighlight ko na sa pink. Kaya lumabas si Pedro at humagulgol. Hallelujah. Repentance is the key to restoration. There is power in repentance. No, kahit gaano kalaki ng kasalanan mo. Ako noon, grabe na yung kasalanan ko. Kung sa ano pa, baboy. Sobrang baboy ng kasalanan ko. Pero hindi ko akalain, no? Tinanggap pa rin ako ng Diyos. No, alam ko, hindi na to bago sa pandinig natin. Normal na to sa pandinig natin. Pero, naranasan ko to sa buhay ko. Na-backslide ako ng 8 years. 8 years na yan. No? Magulo. Walang saysay, walang direksyon. Ibig sabihin walang direksyon, hindi ko alam saan ako pupunta. Pero pag may direksyon ka, kukuha ka ng ticket. Pupunta ako ng Manila. Ibig sabihin, may direksyon ako. May pupuntahan ako. May kailangan akong rutang susundan. May bagay akong susundin. Anong oras? Ibig sabihin, may direksyon. May pupuntahan ka, kaso lang wala kang direksyon. Hindi mo alam. Kasi nga, hindi ka nabulag tayo noon. Ito yung kagandahan kay, may bad news. Pero yung good news sa ginawa ni Peter, umagulgol siya, umik siya, nag-repent siya sa Panginoon. Alam niyo ba nung panahon na umiyak siya sa Panginoon? No, naramdaman niya yung kapatawaran. At nang dahil sa iyak na yon, nang dahil sa repentance na yon, no, yun pa yung naging dahilan na nagkaroon siya ng gratitude sa Panginoon. Kaya alam mo ba, nung una, tinanong siya ni Jesus, nung una sa previous chapter ba, tinanong siya ni Jesus, kung mahal mo ba ako? Anong sabi ni Peter? Hindi kita iiwan. No, hindi kita iiwan. Kaya sinabi ni Jesus, 3 beses mo ko ipagkakanulo. Tinanong niya ulit. Pero dito, sa sitwasyon ito, sa John 21, tinanong ni Jesus si Peter, Simon, Peter, mahal mo ba ako ng higit sa pagmamahal nila? Sumagot si Pedro, opo Panginoon. Alam niyo po na mahal ko kayo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Hallelujah. Grabe yung kapatawaran ng Diyos. No, yung kapatawaran ng Panginoon ay hindi pala kapatawaran lang, basta kapatawaran lang. No, kung nagnakaw ka sa isang tindahan, no, which is cashier ka doon, papatawarin ka. Pero yung task sa pagiging cashier, hindi ka na ibabalik doon. Hallelujah. No, alam mo ang sabi ng Panginoon? Nung una, nung hindi pa siya nagkasala sa Diyos, hindi pa niya dininas Jesus. Anong sabi ni Jesus kay Peter? No, from now on, you will become a fisher of men. No? Mangingisda ka ng tao. So, ibig sabihin, nung time na nagkasala si Peter, pwedeng mawala yung task na yun. Kasi nga nagkasala. Pero dahil nag-repent siya. Pero ang kagandahan sa Panginoon, kahit nagkasala ka na, no, ilalagay ka pa rin sa task niya. Anong sabi ng Panginoon? Mahal mo pa talaga ako? Sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus, alagaan mo ang tupa ko. No? Ibig sabihin, feed my sheep. Pakainin mo yung tupa ko, alagaan mo yung mga isda. Harbisa mga isda. Gagawin kitang mangingisda ng tao. So kung ano yung task niya noon, pag nag-repent ka, pag bumalik ka, halimbawa, na-backslide ka, nalayo yung puso mo sa Panginoon. So may calling ka, yung calling ng Diyos, steady yan. No, hindi na bago yung calling ng Diyos. Yung calling ng Panginoon, hindi na babago yan. Ang nababago yung tao. No? Ang calling ng Panginoon, steady na. Pero ang tao, ang tinawag, no? Hindi nagbabago ang tawag ng Diyos. Pero may posibilidad magbago ang tinawag. Magbago ng landas, mapariwala.
Yung calling ng Diyos hindi nagbabago. Pero yung taong tinawag ng Diyos, may posibilidad magbago. Kaya nga sabi sa 1 Corinthians 12, 11 at 12, Corinthians 10:12, no, huwag kayong maging kumpiyansa kung strong ka sa spiritual ngayon. Baka darating yung time, no, bigla ka na rin di bumagsak. So parang ganito, cashier ka, nagnakaw ka sa pagiging cashier, tinanggal ka sa trabaho. So, ibig sabihin, nagkasala ka, pinaalis ka, nalayo ka. So, nangyari sa nag-crisis ka, humingi kang kapatawaran sa amo mo na pwede ba apply ako ulit ng trabaho, patawarin mo ako sa kasalanan ko, tapos nag-apply ka ulit. Pero, malaki yung posibilidad, tatanggapin ka ng earthly na boss mo dito sa mundo. Tatanggapin ka pa rin kasi nga, lumuhod ka, nagmamakawa ka, may konsensya rin yung tao. No? Pero, magiging dishwasher ka na. Magiging janitor ka na. So, instead na yung araw mo nasa 500 a day, so cashier ka noon, so naging janitor ka, nagiging 300 or 400 na lang. So, dito mo makikita, yung earthly boss, pag nagkasala ka, no? Yung tiwala ng boss, parang papel, no? Pag imo nang gikumot, no? Kahit anong sikap mo, hindi na yung mababalik yung tiwala niya. Pero ang Panginoon, nagkasala ka na. No, iniwan mo yung trust, iniwan mo yung task mo, iniwan mo yung calling mo. Pero nung time na bumalik ka sa Diyos, hindi sinabi ng Panginoon, ops, hindi na ako magtitiwala sa iyo. Binigay ko sa yung task na to, pinabayaan mo. Baka baka ito rin gawin mo sa ulit. No? Katulad ng earthly boss, hindi na kita i-apply sa cashier. Baka magnanakaw ka ulit. Sayang naman. Baka magkasala ka pa ulit. Pero ang Panginoon, binigay niya uli sa atin yung task na walang alinlangan. Sabi ni Jesus, pakainin mo ang tupa ko, alagaan mo yung tupa ko. No, pinabalik-balik ng Panginoon. At pagkatapos dito, itong hinailat ko, dito na. Parang nasaktan si Peter. Sabi dito, sa ikatlong ulit, no, 3 beses niyang pinagkanulo si Jesus, no, 3 beses, ito yung consequence ng kasalanan niya. May consequence talaga. No, sa ikatlong ulit ay sinabi ni Jesus, Simon na anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako? No, nasaktan si Pedro dahil 3 beses siyang tinanong kung mahal niya si Jesus. No, parang sinasabi ng Panginoon, nasaktan ka ngayon. No, hindi mo ba alam? Mas nasaktan ako nung pinagkanulo mo ako, dininay mo ako sa harapan ng tao na hindi kita alagad. No, kung paano ka nasaktan ngayon, mas nasaktan ako. So ibig sabihin kung nasaktan tayo sa pinagdadaanan natin ngayon na pinapadaan tayo ng Diyos para tayo ay lumago, no? Lagi nating ilagay sa isipan natin. Natanong din ba natin nung sa panahon nasaktan si Jesus? No, nasaktan si Pedro 3 beses. Kaya sumagot siya, Panginoon, alam niyo po ang lahat ng bagay. Alam niyo rin na mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, alagaan mo ang aking tupa, sabi ng Panginoon. No, kung ano yung task na napabayaan ni Peter, no, binalik ng Panginoon. No, God is a God of chances. God is a God of principle. God is a God of many chances. Hallelujah. A God of a new beginning. Pag-abot dire. Hallelujah. Katang. Sinabi ito ni Jesus para ipahiwatig kung anong klaseng kamatayan ang daranasin ni Pedro upang maparangalan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi pa nagtatapos yung calling mo. Yung mga bagay na ayaw mo maranasan. No, si Peter kasi, no, itong time na to, yung mga disciple, no, kung mababasa mo sa John 20, no, takot na takot sila. No, pagkatapos ni Jesus mamatay, no, nagtago sila sa ilalim ng kuweba dahil ang iniisip nila, takot sila sa mga Hudyo, nilak nila yung pinto, door lock, gilak nila ang mga pinto dahil ang nasa isipan nila, patay. Sureball na. Tayo na talagang kasunod. Kung anong naranasan ni Jesus, maranasan natin. So si Peter, pilit niyang tatakasan yung dapat sanang maranasan din niya. No, pilit niyang tinatakasan yung calling niya. Pilit niyang tinatakasan yung ang gustong iparanas ng Diyos sa kanya. No, minsan may mga bagay tayo, no, may mga bagay tayong tinatakasan na gustong iparanas ng Diyos. Para ano? Para ma-mold, para mag-mature, para lumago. No, gusto mong lumago sa spiritual, pero ayaw mo ng brokenness. Kaya sabi ko last time, bago lumabas yung similya ng nangka, no? Magkakaroon muna ng mabobroken muna yung binhi. Broken
binhi bago lalabas yung tubo. Amen? So, ang akala ni Peter, matatakasan niya yung paghihirap, pag-antos nga maagian niya. Akala niya matatakasan niya yung maranasan ni Jesus. Anong sabi na niyo? Dahil bumalik ka, no? Kahit anong takas mo, mararanasan mo pa rin yung naranasan ko. Sabi natin niya, sinabi ito ni Jesus para ipahiwatig kung anong klaseng kamatayan ang daranasin ni Pedro upang maparangalan ng Panginoon. Pagkatapos sinabi niya kay Jesus, Pedro, sumunod ka sa akin. Hallelujah, thank you Jesus. Oh, the greatest strategy in life. Oh, ang pinakadakong trahedya, yung pinakamalaking trahedya na mangyari sa buhay ng isang tao ay ito. No, hindi daw yung mamatay ka. Hindi daw yung maaksidente ka, hindi daw yung malason ka, magkasakit ka, no? Trahedya lang 'yan. Pero yung pag-uusapan natin dito, pinakamalaking trahedya ay wala nang iba, yung mamatay ka na lang. Pero hindi mo nakilala si Jesus. Nung napunta ka sa mundo, nung pinanganak ka na dito sa mundo, pero hindi mo nakilala ang Diyos. Yun yung pinakamalaking trahedya. Itong dimension na to, ito yung sitwasyon na unbeliever ka pa. May mas worse na trahedya pa diyan. No, the greatest strategy in life is not to die, but to have Christ, but we miss the opportunity. Ito yung pinakamalaking trahedya na mangyayari. Kanina, sa unbeliever yun. No, yung malaking trahedya, yung mamatay ka na walang Kristo. Pero ito yung mas pinakamalaking trahedya. Yung mamatay ka, no, nakilala mo na si Jesus dito sa mundo, may relasyon ka na, nagbi-ministry na tayo. Pero, no, pinabayaan natin yung calling natin sa Panginoon. Tinalikuran natin. At sasabihin ni Jesus, I never know you. Depart from me. Hallelujah. No? Pinakasakit nga pulong. Nga atong madunggan. Nga gibuhat ato sa una. No, may ginawa tayo sa Panginoon. No? Yung i-relate natin sa physical na nangyari sa buhay natin. Sino sa inyo dito, no, naranasan mo nang naglaba ka na, no? Halimbawa, naglaba ka, yung nanay mo nasa nagtrabaho, naglaba ka, nagluto ka, no, nagluto ka ng ulam, naghugas ka ng plato, naglinis ka ng bahay, no, nagkuha ka ng kahoy. Tapos pag-uwi mo, tapos naabutan ka ng nanay mo, pagdating mo sa bahay, naabutan ka ng nanay mo, nakaupo. No, habang naglilinis ka, ang iniisip mo, baka may binili si mama ng merienda, baka para pag-uwi niya, masaya siya kasi nga may ginawa ako. Pero pagdating ng nanay mo, naabutan ka niya natulog, nag-cellphone. No, hindi nakita ng nanay mo, naglaba ka, nagluto ka. No, ang ine-expect mo, appreciation. Ma-appreciate talaga ako ng nanay ko kasi naglinis ako ng bahay. No, pinagalitan ka pa, tinapunan ka ng kaldero. No, tinapunan ka ng walis. Higa-higa ka lang diyan. Tulog-tulog ka lang, magdamag. No, masakit. Nung ginawa mo na lahat, pero hindi ka na-appreciate. No, ginawa mo na lahat. Nung akala mo, binigay mo na yung pinaka-the best mo. Pero basura pala. Kaya sabi ko, yung pinakamalaking opportunity, ang pinakadakong trahedya may tabo sa kinabuhi sa tao, hindi yung kamatayan. No? Kundi mamatay na wala kang Kristo. Siguro, pag napahamak ka, dahil masama ka talagang tao, matatanggap mo pa yon. Pero, no, natanggap mo kasi hindi ko nakilala si Jesus, natanggap mo pa yon. Ginugol ko yung oras ko sa makamundo. Pero itong sitwasyon na ito, natanggap mo na si Jesus. Na-experience mo na yung milagro. Na-experience mo na yung spiritual, no? Spiritual realm sa buhay mo. Yung kaligtasan, yung presensya, yung love, yung grace, yung mercy, yung forgiveness. Pero na-miss natin yung opportunity na pabayaan natin ng Panginoon. Na backslide tayo. At sasabihin sa'yo natin ng Panginoon, I will never know you. Kung tutuusin, before tayo ginawa ng Diyos, no? Before I form you, I know you. Pero ang Panginoon, kaya niya mag-pretend na hindi kanya kilala dahil galit siya sa'yo. No, natry nyo na yan sa mag-asawa? No, nakalimutan nyo yung mansari, nakalimutan mo yung birthday niya. Tapos pag tinanong mo siya, at sasabihin niya sa'yo, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. Pero in the first place, kilala ka ng asawa mo, kaya nga nagpakasal kayo. No, kilalang kilala nyo ang bawat isa. Pero dahil galit yung asawa mo sa'yo, dahil nakalimutan mo yung birthday o may ginagawa kang kasalanan,
ang sasabihin sa'yo ng asawa mo, depart from me, lumayo ka sa akin, hindi kita kilala. So, ibig sabihin, sign yan na may nagawa kang mali. No? Pinakamalaking trahedya is yung nabuhay ka rito sa mundo. No? Pero sinayang natin yung pagkakataon. Nasa paanan na tayo ng Diyos, tumalon pa talaga tayo. No? Mas mabuti, sabi nga dito sa, no, eto, si Peter tong sumulat. Si Peter, yung nagkanulo kay Jesus. Anong sabi niya? Si Peter, natuto siya sa kanyang mga pagkakamali. Itong sabi niya, mas mabuti pang hindi na nila natagpuan ang landas patungo sa matuwid na pamumuhay kaysa natagpuan ito at talikuran lang sa bandang huli. Ibig sabihin na backslide, ang banal na utos na ibinigay sa kanila. Sabi na Apostol Paul, ay Apostol Peter, mas better pa pala na hindi niyo mas better pa hindi niyo natanggap si Jesus. Kung tatalikod ka lang pala. Mas better pa pala na hindi ka naligtas. Hindi ka nagkaroon ng idea sa kamatuoran, sa katotohanan. Kung sa dulo, hindi ka pala maliligtas. Nagpagal ka lang ng oras, napagod ka lang. Sayang ang pagbilar tagagabi sa Bible study. Pero wala na naluwas. Hallelujah. Amen? Sakit ka ini. Mo nang ingod ko kanina. The greatest strategy. Pinakadakong trahedya, ibig sabihin, sakit kayo. Thank you, Jesus. Nung sa Bisaya pa, nagpailog pa ang Ginoo, napuno sa gugma, naluoy sa tao. Gibubo na ang grasya, gipadala na yang nag-iisang anak. No? Kaya nga, nung una, sabi ni Apostol Paul, ni Peter, nung panahon pinakita sa kanya yung milagro, no, yung isda, no, napuno yung bangka, halos malunod na. Anong sabi ni Peter? Depart from me, for I am sinful man, Lord. Lord, lumayo ka sa akin. No, si Lord ba sinabihan niya, Lord, lumayo ka sa akin. Nung naranasan niya si Jesus, yung kabutihan ni Jesus sa buhay niya, at nasabi niya, oh, I believe, isa to sa mga panalangin natin noon, Lord. Sino ba naman ako, Panginoon, para piliin mo? Lord, maldita ko. Lord, immoral ako. Lord, ito yung ginawa ko. Nakulong ako, nakapatay ako ng tao. Lord, nagnakaw ako. Hindi ako karapat-dapat sa presensya mo. Noong una, tayo pa ang magsasabi sa Panginoon ng ganun, Lord. Sabi ni Apostle Peter, Lord, depart from me, lumayo ka sa akin. Hindi ako karapat-dapat. Napakarumi kong tao. Kaharap ko ang Misaya, the Holy One, the Holy Anointed One. Hindi ako karapat-dapat, Panginoon, sa dinadami-dami ng tao. Isa ako sa napili na maging apostoles mo. Sa dinami-dami ng tao, isa ako sa napili mo na maglilingkod sa iyo. It is a great opportunity, Panginoon. Pero, yan yung una. Depart from me. Ikaw ang magsasabi. Okay pa siguro yan. No? Sabi sa Mateo 5:3, pinagpala ang mga taong umaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Pero good news pa yun. No? Kasi kakawaan ka ng Diyos. Pero pag si Lord na nagsabi, depart from me. I never know you. Mas masakit. Hallelujah. Amen? O, si King Saul. No? Nagsiserve pa rin siya, hari pa rin siya, pero wala na yung Holy Spirit. No, maybe nangyari sa atin, pwedeng mangyari sa atin to. No, naglilingkod tayo, nagpipreach tayo ng gospel. No, nagpipreach tayo ng gospel, pero wala na tayong relasyon sa Panginoon. No, kaya nga sabi ni Pastor Carlo, no, maraming tao, maraming sinasabi about kay Jesus, pero walang relasyon kay Jesus. Hallelujah. No, King Saul, nakaupo sa trono, nagsiserve, no? Ginagalang ng tao. So ibig sabihin hari pa rin siya kahit wala na yung Holy Spirit. Pero hindi porket nagsiserve ka, no? Hindi ka backslide. Na-realize ko sa topic natin ngayon na ang backslide pala hindi lang yung nalayo sa Panginoon, kundi kahit naglilingkod ka, pwede ka pala ma-backslide. No, pwedeng nakikinig ka ngayon, backslide na pala yung puso mo, wala ka ng prayer life, wala ka ng devotion. No, pag nakikinig ng salita ng Diyos, parang nagdududa ka na. Parang pinagdududahan mo, totoo ba ito? Hindi. Parang, para sa'yo, parang nagbabaka sakali ka na lang, baka sakaling bumalik yung apoy. Kaya sabi dito, ito yung conclusion ko ngayon, patapos na tayo. No, sumagot si Samuel, huwag kayong matakot kahit na makagawa kayo ng masama. So, hindi ibig sabihin ni King Samuel, ni Prophet Samuel na gumawa ka ng kasalanan.
Ang sinasabi niya dito, ibabasahin ko continuation, huwag ninyong talikuran ng Panginoon. So parang sinasabi niya, pag nakagawa ka ng kasalanan, huwag niyo naman talikuran ng Diyos. No, parang ganito ba? Pag ikaw yung makasalanan sa asawa mo, kung ikaw ang nag-cheat, huwag kang maglakas loob na ikaw pa ang magkipaghiwalay. No, kadalasan sa nangyari, pag nahuli sa akto, ang nangyari ngayon, nahuli sa motel or sa hotel, nasundan ng asawa. So, ang sasabihin ng lalaki ngayon, hindi na ako masaya sa'yo, maghiwalay na tayo. Si andito naman to, maghiwalay na tayo. Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot kung nakagawa kayo ng kasalanan. No, huwag ninyong talikuran ng Panginoon. Ayaw ka backslide. Pero hindi niya sinasabi nito, gumawa ka ng kasalanan. No, pag gumawa ka ng kasalanan, isipin mo agad yung solusyon. No, pag nadapa ka sa putik, ang unang papasok sa isipan mo, tubig at sabon. O sino sa inyo dito, nakaapa ka ng tae ng Nakaapa ka ng tae ng pusa. Ang inisip mo, trapo lang. Ang inisip mo, ipahid-pahid mo lang sa grass. Sa damo. Di ba hindi? Pag nakaapa ka ng mga maruruming bagay, no, dumi ng mga pusa, aso, ang unang papasok sa isipan mo, saan may gripo? Saan may tubig? Saan may sabon? Saan may sabon kayo? May tubig kayo dyan? May safeguard ka dyan? May alcohol ka dyan? So, in other words, pag nagkasala ka sa Diyos, pag nadapa ka, ang lagi mong isipin, yung solusyon. Hindi solusyon ang paglayo. No, paglalayo tayo sa Panginoon, every time na nagkakasala tayo, para nating sinasabi, para nating ginawa, nakahawak tayo ng maruming bagay, nakahawak tayo ng dumi ng pusa, at lalayo tayo sa sabon. So, ang gagawin mo, ay ipapahid ko lang to sa mga grass. Okay na to. So, hindi pa rin sapat. No, hindi. Pag nakahawak ka ng mga maruming bagay, hindi solusyon ang paglayo sa sabon. No, pag hawak ka sa isang maruming bagay, pag nadapa ka sa mga putik, hindi solusyon ang paglayo sa tubig. No, the more ka nakakahawak ng maruming bagay, the more ka lumapit sa Diyos. Pero dahil kontrolado ka ng backsliding spirit, no, nahiktan ka, natuok, no, gigapos ka ng python spirit, no, hindi ka ngayon makakalapit sa Diyos. That's why you need to humble yourself nga mangayog tabang sa imong mentor. Because your mentor, no, gamito na sa Ginoo para i-encourage ka. Masabi dito, huwag kayong, sumagot si Samuel, huwag kayong matakot kahit na makagawa kayo ng masama. Huwag ninyong talikuran ng Panginoon, kundi paglingkuran niyo siya ng buong puso, bumawi na lang tayo. Yun ang ginawa ni Peter. No, kung ano yung task na ibinigay ng Panginoon, no, barugan na to na. The more ka nadadapa, bumangon ka. No, kung tututuusin lang, ayaw ng Panginoon na magkasala pa tayo. Dahil effective ang word. God hate the sin, but He love the sinner. No, pag unbeliever ka. Pero pag believer ka na, no, para sa'yo, pag gumawa ka ng kasalanan, hindi mo naiisipan, no, natry mo na ba yung nakagawa ng kasalanan ngayon? No, kahit hindi mo sinadya, nakagawa ka ng kasalanan. Pero pag nakagawa ka ng kasalanan, tapos ang iniisip mo, parang gusto mo mag-repent, pero yung katawan mo, yung espiritu mo, yung katawan mo, yung soul mo, ayaw. Yung espiritu mo, gusto. Pero yung katawan mo, ayaw. So, ibig sabihin, no, ginagapos tayo ng backsliding spirit. Parang gusto mo mag-repent ngayon ba? Pero wala kang time, parang pili mo, busy ka. No, binibisi ka ng kaaway para wala kang time mag-repent. No, kaya sabi ng Panginoon, no, ang galing yung gumawa ng kasalanan, pero hindi ka marunong mag-repent. Marunong ka ng sayon kayo magbuling-buling, pero lisod maglimpyo. No, madaling gibain yung tinuping damit. No, ang daling gibain, pero ang hirap tupiin, matagal. So, ganun yung nangyari. Sabi ng Panginoon, kung gaano ka ka-eager gumawa ng kasalanan, dapat the more ka-eager na mag-repent.
Hindi pwedeng eager ka gumawa ng kasalanan, tapos ayaw mo mag-repent. Parang yung sinasabi mo, gusto mo ng kasalanan, pero ayaw mo ng consequence. No, kailangan natin mabago yung mindset natin pag gumawa tayo ng kasalanan, pag nakagawa tayo ng kasalanan. So, ibig sabihin nakagawa, unintentional. No? Repent. Kasi ang mantsa, kasi ang toyo, pag nalagay sa damit na puti, kaya pa. Kaya pa, basta hindi pa matagalan. Pero pag natagal na yan ng stain na yan, no? Baka hindi na yan kaya ng Sondrox. Pero walang imposible sa Panginoon. No? Kailangan natin lumapit sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. I hope may natutunan tayo. No? Let's pray our insight. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Lord, nakikita niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat sa topic na ito. Lord, maraming salamat sa iyong banal na Espiritu, Panginoon. Thank you for the word of wisdom, word of knowledge, word of empowering men sa bawat isa, Panginoon. Lord, thank you, Ginoo. Girevive ni mo among kasing-kasing. Lord, that we are under attack of the backsliding spirit. Thank you, Lord, sa sign nga imong gihatag. Pinakita mo sa amin, Panginoon, yung pagiging worry, pagiging matakutin, pagiging doubtful, pagkakaroon ng mga bagay na maling desisyon sa buhay namin. Simpleng pag nakagawa ng kasalanan, pagod kaming mag-repent. Hindi kami pagod sa kasalanan. Hindi kami pagod pag gumawa ng kasalanan. Pero pagdating sa repentance, pagod ang bawat isa, Panginoon. Lord, I cancel, I destroy every backsliding spirit na gumagapo sa amin, Panginoon. And I declare, the spirit of Python, you are powerless. In the mighty name of Jesus, I declare the blood of Jesus. In Jesus' name, you are powerless. Every attack of the enemy. Lord, naniniwala kami, kaya kami inaatake dahil gusto niya kaming angkinin. Lord, maraming salamat dahil habang inaatake pa lang kami, naaagapan na namin, Panginoon. Nagkakaroon kami ng knowledge and wisdom how to destroy them. At nakikita namin yung sintomas. Dahil nalaman, na-expose yung sintomas, alam namin, Panginoon, kung paano gamutin. Through your grace, through your power, through your Bible, through your word, through your anointing. Maraming salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. And I declare wisdom sa mag-insight karong Ginoo. And Lord, I declare fire sa every heart na mo-insight karong Ginoo. Na napumimsabtan sila mga revelation. Thank you, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Jesus. Thank you so much, everyone. Thank you so much. No? I hope may natutunan atong tawagon sa mag-insight ang uban, sa mga willing mag-insight, sa mga gabagang kasing-kasing. Okay lang ba? No? Okay lang ba? Let's put in the comment chat, no? To, I am blessed. No? As a prophetic gesture, when you say I am blessed, no? Mag-create yan sa spiritual realm. No? Declaration mo yan. No? Every time na ipupurihin natin ang Diyos, every time na sabihin natin, Lord, you are powerful. Hindi si Lord ang makaka-benefits, kundi tayo. Na every time na we will declare that I am blessed, no? Understood that you are blessed in all aspect in your life. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Pastora Ana. Pwede na ko ihatag si mga Pastora Ana? Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Yeah. Thank you, thank Pastor you. Del, Pastora? ano po muna? Sige, Pastor. Amen.